The 72 Name of Demons ni Solomon. Ang pangalang Solomon o King Solomon ay matagal ng pamilyar para sa atin, hindi ba? At mas pamilyar rin dito ang mga ngaral sa espiritual at manggagaamot. Siyempre, alam natin na may higit kumulang 1,000 siyang asawa. At hindi na bago sa atin ang kanyang mga alagang demonyo na palaging nababanggit sa Biblia, sa lihim na karunungan at sa iba pang mga banal na kasulatan. Ayon nga sa mga kasulatan at sa mga kasaysayan, ang 72 na demonyong ito ay nakakulong pa rin sa tetragrammaton na medalyon. Pero ang totoo ay malaya silang nagpagala-gala dito sa mundong ating ginagalawan. Napapansin ba ninyo na may mga iilang video na kumakalat sa social media, kagaya na sa Facebook at YouTube, na may mga sinasaniban umano ng demonyo at may mga nababanggit na pangalan na Beelzebul? Ang Beelzebul na pangalan na iyon, mga kapanalig, ay kabilang sa 72 Name of Demon ni Solomon. At kadalasan din siyang nababangga o nakakalaban ng mga manggagamot. Ngayon, paano nga ba natin sila mapipigilan o mapapasunod sa atin bilang normal na tao o bilang manggagamot o bilang may kaalaman sa spiritual? Paano natin magagawang hadlangan ang mga binabalak ng 72 na demonyo na ito? Sa anong paraan at papaano? Yan ang tanong, kapanalig. Ang sagot ko dyan, kapanalig, kaya ipinasa ilalim ng Diyos sa kamay ng tao ang parusa para mas maging makapangyarihan at mapasunod ang mga demonyo sa atin. Magagawa natin silang pigilan kung alam mo ang kanilang mga pangalan at ang iba pang maaaring gamiting tangan, nang sa gayon ay mapigilan sila ng lubusan at mapasunod natin sila sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos at ng instrumento niyang mga medalyon. Matagal itong hindi inihayag ng mga ngaral, ng mga scholar at ng iba pang mga nagtutuklas, ng mga nag-research. Subalit ang katotohanan ito ay ihahayag ko mismo ng lantaran sa inyong harapan, nang sa gayon ang lahat ng mga taong nabibiktima ng mga demonyong ito ay hindi na muling mabiktima at may idea na sila kung paano nga ba kontrolin o pasunurin ang mga demonyong ito. Alam naman natin na mula pa noong year 2020 o mula pa noong mga past pa na mga panahon ay nauuso na ang demonic depression dahil ito sa kanila, mga kapanalig. Kaya ba ito itinawag na lihim para iiwas ang mga tao upang tuluyan ng makalimutan o mabaon sa limot ang mga katotohanan na dapat naman talagang alam nila, nang sa gayon ay wala nang mapahamak? Subukan naman nating baliktarin, mga kapanalig. Ibahagi kaya natin sa kanila nang sa gayon ay hindi na muli pang makaranas ng demonic depression at ng iba pang mga pangyayaring espiritual na hindi kayang maipaliwanag, at nang hindi na magsamba sa mga Diyos-Diyosan itong mga mangkukulam na ito, at para lubusan silang matakot sa mga lingkod ng Diyos. Ayan, so para mapigilan natin sila ng tuluyan, mga kapanalig, ay kailangan nating makompleto ang 4 na medalyon na dapat talagang buo at kompleto ito, sapagkat tuluyan natin silang mapapasunod at tuluyan silang mapapasa ilalim sa ating mga palad, na sila mismo ang susunod sa atin, hindi kagaya ng mga mangkukulam mambabarang na sila yung sumusunod sa mga demonyong iyon. So ano bang mga medalyon ang aking itinutukoy, mga kapanalig? Walang iba kundi ay ang number 1, yung tetragrammaton medal mismo na may simbolo ng Star of David. Ikalawa ay yung Saint Benedict medal o yung Padre Pio, ang ermitanyo na nagpapalayas ng mga demonyo. Ikatlo ay ang medalyon mismo at nakalagay ang muka ni King Solomon
sa medalyong iyon. Mahirap hanapin yon mga kapanalig, subalit kung pagtsatsagaan mo at magre-research ka at maghanap ka, magtuklas ka, ay napakadali lamang kung magsasagawa ka ng effort. Ang pang-apat, iyon ay ang pangalan ng 72 name of demon na nakaukit din sa mga medalyon. Kailangan mo makompleto ito kapanalig, nako, kasi hindi mo basta-basta mapapasunod ang mga demonyong ito, lalo na kung ang tangan mo ay tetragrammaton medal lamang. At ang maibabahagi ko lang sa inyo ngayon ay ang 72 na pangalan ng mga demons na ito na alaga ni Solomon. Subalit kayo na ang bahalang maghanap ng mga medalyong na aking nabanggit. Hindi na natin patatagalin pang usapang ito mga kapanalig. Narito ang 72 na pangalan ng mga matataas na demonyo. Baal, Agares, Vasago, Samagina, Barbas, Valifor, Amon, Barbatos, Palmon, Boer, Gosyon, Sitri, Beliet, Lerache, Elegos, Zevar, Botis, Batin, Salus, Piorsan, Marax, Ipos, Aim, Noverios, Glacialabolas, Buni, Kronovi, Piret, Astarut, Fornios, Foras, Asmodai, Gaap, Vietfor, Marcusias, Stolas, Phoenix, Halpas, Malpas, Raum, Focalor, Vipar, Sabnok, Shax, Vine, Bifrons, Oval, Haagente, Crusil, Forcas, Balam, Alosis, Caim, Cormor, Orobas, Grimory, Uzi, Ami, Orias, Vapola, Zagan, Balag, Andras, Flaurus, Andrialpos, Kemaris, Amdosias, Bilial, De Carabia, Siiri, Dantalion, Andromalius. Ayan, sana nadagdagan ko ang inyong mga kaalaman na nabuksan ang inyong kamalayan patungkol sa mga mahiwaga at spiritual na bagay-bagay. Naway magsilbing instrumento ito ang aking mga ibinahagi at inihayag sa inyo, nang sa gayon ay makatulong din sa mga malalayo na hindi kayang pumunta sa aking lokasyon upang magpagamot. So, ang mga pamamaraang ito ay magagamit ng normal na tao at ng mga nangangaral sa spiritual, ng mga manggagamot at iba pa. So, nais ko lamang magpasalamat sa inyo mga kapanalig at humingi ako ng maliit o konting pabor na mag-follow at mag-share ng ating video, nang sa gayon ay matulungan nyo rin po ako at magtutulungan tayong lahat kumbaga. So, tulungan po ninyo ako mga kapanalig. Salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay dito sa Babaylan o sa Team Babaylan na ngayon ay isang Babaylan Council of the Philippines na. So, unti-unti lamang po natin palulubuhin ang ating lobo mga kapanalig hanggang sa ito ay sumabog at masakop ang lahat ng mga may karamdaman at marami pa tayong matulungan. So, muli mga kapanalig, mapagpalang gabi sa ating lahat. Utang namin sa inyo ang lahat ng ito.